muli po, magandang gabi po sa inyong lahat. Tayo ay magpapatuloy sa ating pag-aaral. Kagabi ay wala tayong reflection Sunday dahilan sa medyo napagod na ang mga kapatiran. Halos buong araw din kaming nandoon sa church. I think past 7 na rin nagkahiwa-hiwalay. Ano po? Dahilan sa mga kaunting napag-usapan sa assessment at pag-aayos ng mga sistema sa church ngayong 2026. Yan, magandang gabi, Pastor Michaels. Kumusta po kayo diyan sa Oriental Mindoro? Yan. Okay, tayo po ay magpasimula sa ating gawain sa gabing ito. Tayo po ay manalangin. Hingi natin ng gabay ang Panginoon. Ama naming Diyos na dakila sa lahat, salamat pong muli, Ama, sa gabing ito. Panibagong gabi, panibagong pagkakataon na kami makakapag-aral ng iyong salita. Samahan mo kami at gabayan at patnubayan, Panginoon, ikaw po ang magturo sa amin ng mga aralin sa gabing ito. Kami po'y matuto at mailapat din namin sa aming mga buhay ang anumang matututunan namin sa pag-aaral sa gabi pong ito. Salamat po, dakilang Diyos, sa amin pong patuloy na pinagkakatiwala sa iyo ang lahat ng ito, Ama. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay, so tayo nga po'y magpatuloy. Tayo ngayon ay nasa Isaiah chapter 56 verse 2 and 3. Noong Saturday ay nasimulan ito ni Princess ang introduction at yung verse 1. At ito ay tumalakay sa panawagan ng Diyos na magpatuloy na mamuhay na may katarungan dahil darating na yung panahon ng kaniyang pagliligtas sa mga tao. Ibig sabihin ay iaakyat na niya ang mga tao, no? Maraming posibleng sitwasyon ito, no po? Una doon sa lagi nating tinitingnan ang sitwasyon na ito sa Isaiah ng 3 bahagi. Una ay yung literal na pagliligtas ng Diyos doon sa mga Israelita buhat sa pagkabihag sa Babylonia, and then yung pagbalik nila doon sa Jerusalem. And then ang pangalawa, yun namang pagdating ng Panginoong Hesus sa lupa, which is yung kanyang pagliligtas sa mga taong makasalanan sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus. At pangatlong bahagi, yung pagbabalik ng Panginoong Hesus sa lupa, yung second coming na tinatawag natin, kung saan kaniyang iaakyat sa kalangitan ng mga tao, makakasama mismo ng Panginoong Hesus ang mga tao dito sa lupa sa pamamagitan ng millennial kingdom. Ayan, at yun na yung end times na tinatawag natin. Okay, so ayan, magandang gabi Carla, kumusta ka na? Salamat sa iyong pag-join sa gabing ito. So saan man eksaktong panahon o sitwasyon umaakma ang sinabanggit sa talatang ito, ang isang bagay na dapat nating makita ay yung katotohanan na ang Diyos ay magliligtas. Ang Diyos ay kakalingain tayo, hindi niya tayo pababayaan. Ano mang panahon mangyari ito, ano man ang sitwasyon natin, sigurado na ang Diyos ay hindi makakalimot, hindi niya tayo pababayaan. Ayan. Yan po ang tinutukoy doon sa verse 1. At tayo ngayong gabi ay tatalakayin natin ng verse 2. Kinumpute ko po, approximately ang Isaiah matatapos natin siguro kalaghatian ng buwan ng Mayo. Yan, inayos ko yung mga aralin, yung mga lessons doon sa medyo conservative na estimate, more or less ay matatapos natin ang aklat ng Isaiah siguro mga second week of May o between first week to second week of May. Yan, so medyo mahaba-haba pang panahon ito. Ngayon ay nasa January 5 pa lamang tayo. Ibig sabihin, by mid of May, saka tayo makakapag-aral ng Jeremiah. Okay, so ang verse 2 ay nagtumatalakay sa paglapit ng mga tao sa Diyos. Ang sabi dito, makinig kayo at lumapit sa akin. Sundin ninyo ako at magkakaroon kayo ng buhay. Isang walang hanggang kasunduan ang gagawin natin. Pagtitibayin ko ang aking walang hanggang pag-ibig kay David. Ayan. Parang iba ang nakasulat dito sa aking Okay. Sorry. Iba yung nabasa.
Isaiah chapter 56 verse 2, sabi dito, ito po yung tama, mapalad ang taong nagsasagawa nito. Iba yung nakasulat din eh, no? Mapalad ang taong nagsasagawa nito, siya na tumatalima sa tuntuning ito, iginagalang niya ang araw ng pamamahinga at lumalayo sa gawang masama. Sa verse 3, hindi dapat sabihin ng isang dayuhang nakipagkaisa sa bayan ng Diyos na siya'y hindi papayagan ni Yahweh na makisama sa pagsamba ng kaniyang bayan. Hindi dapat isipin ng mga eunuko na hindi sila karapat-dapat na mapabilang sa bayan ng Diyos sapagkat hindi sila magkakaanak. Yan, sa talatang 2, ang tinatalakay dito o ang sentrong mga tao na pinag-uusapan dito ay ang mga eunuchs o eunuko o sa Tagalog ay yung tinatawag nating mga bating. Itong mga bating o eunuchs, ito yung mga uri ng tao na hindi sila purong Hudyo, hindi sila purong Hintil, nasa kalagitnaan sila intermediate Jews and intermediate Gentiles. Parang mga Samaritana rin, halos ganoon. Sila ay mga tao na castrated or kinapon. Inalis yung kanilang reproductive organ para sila ay hindi magkaanak. Yan, at sila ay nagtatrabaho o kabahagi ng templo o ng kaharian ng Israel. Sila ay gumaganap sa isang otorisadong gawain doon sa kaharian. Yan, magandang gabi, Princess. Salamat at naandyan ka ngayon. Yan. Okay, itong pinag-uusapan natin sa gabing ito ay yung gagawin ng Diyos sa mga eunuko, no? O doon sa mga tao na hindi original, hindi nila ito kasama. Hindi ito kasama sa mga pinili ng tao, pinili ng Diyos ng mga tao. Alam nating lahat na ang mga Israelita, yung mga anak ni Jacob, yung kaniyang 12 lipi, ang mga tao na pinili ng Diyos. At ito ngay hinati sa 2 kaharian. Yung Israel na may kapitolyong Samaria, at ito'y binubuo ng 10 kaharian. And then yung 2 lipi naman, yung Benjamin at Judah, na andun sa bayan ng Judah. At ang kapitolyo ay Jerusalem. So ito ang original na pinili ng Diyos. Itong mga eunuko, ito ay nasa labas. Ito'y considered na mga Gentiles, pero ayon nga sa pag-aaral, hindi ito purong mga Hintil at hindi rin purong mga Hudyo. So, mga halong lahi ito. Proselyte Jews, kagaya ng mga Samaritana. So, hindi ito, kasama ito or kalebel ito ng mga Gentiles na hindi tinatanggap ng mga Israelita na kalahi nila. Sila ay minamaliit, sila yung outcast of the society, of the Jewish society ng kapanahunan na iyon. Sila'y minamaliit, sila yung mga marginalized, mga mahihirap. At hindi sila kinukonsider na kasama sa mga anak ng Diyos o sa mga lipi ng Diyos. Pero dito sa mga talatang pinag-uusapan natin at sa mga susunod pang talata, makikita natin, matatalakay natin na sila man ay pinagkatiwalaan ng Diyos. Sila ay kinuha, inampo ng Diyos at isinama sa kanyang lahi, sa kanyang lipi. Ang sentrong konteksto ng talatang ito ay ang panawagan hinggil sa pagsusog sa mga batas ng Sabat at sa pamumuhay ng matuwid ayon sa batas ng Panginoon. Alam nating lahat kung gaano kahalaga sa Diyos o particularly sa Lumang Tipan yung araw ng Sabat o nung pamamahinga. At ito nga ay sinasabi nila na ikapitong araw. Ano po? Pero hindi po ito literal na binanggit na araw ng Sabado. Kasi unang-una iba po yung araw nung kapanahunan, yung pangalan ng araw nung kapanahunan ng Lumang Tipan. Basta 7th day, hindi po Sabado ha, walang binanggit na Sabado. On the 7th day,
ito ay tumutukoy kaugnay noong ika-7 days kung saan na mahinga ang Panginoong Diyos matapos niyang malikha ang mundo at ang tao. Ayan, so napakahalaga nito at doon sa 10 utos na ibinigay ni Yahweh kay Moises, ay isa sa binanggit doon na ipangilin ng araw ng Sabat. So diyan nagsimula yung ating ginagawa ngayong pagsamba o pangingilin. Yung salitang pangingilin, ibig sabihin ay commemoration, no? Meron tayong isang araw na gagamitin o iaalay para sa pagsamba sa Diyos. At yung 7 araw ang meron tayo sa loob ng isang linggo, yung unang 6 na araw ay gagamitin natin sa ating sariling pangangailangan o pagkilos, sa pagtatrabaho, sa pag-aaral, o kung ano mga activities na mayroon tayo. O yung 7th day, na sinasabi ng Sabbath ay gagamitin sa pag-aalay sa Panginoon o sa pagsamba, gathering or fellowship sa panahon natin ngayon ay sa church. No, kaya meron tayong worship service. Pero again, hindi po nakalagay sa Bible na ang Sabbath ay Sabado o kaya ay Linggo. Through the process, through the age, yung kapanahunan ay nagkaroon ng iba't ibang mga patakaran, iba't ibang mga batas na kung saan yung Linggo ay naging araw ng worship service. Hindi ako nagkakamali, sa panahon ni Constantine, merong isang decree na ginawa si Constantine the Great na itinalaga niya yung Linggo bilang araw ng pagsamba. Kaya yun na yung naging pattern hanggang sa kapanahunan ngayon. And sumunod din yung mga kumpanya, yung mga eskwelahan, paaralan, na nawala ng pasok ang araw ng Linggo. Kaya yun ang ginugol o ginamit ng mga tao sa araw na pagsamba. Hindi po yan direktang nakasulat sa Bible. May mga taong nagtatanong at nagsasabi na bakit daw Linggo tayo sumisimba? Kasi merong yung mga SDA ay Sabado sila. In fact, after 3 p.m. ng Biyernes, hindi na sila magtatrabaho. Mga Adventist, yun ang kanilang pamamaraan kasi ikinonsider nila yung 7th day na Sabado. Naalala ko nung ako ay bata pa sa yung religion class ng mga madre, ang itinuro sa amin doon, ang unang araw daw ng linggo ay Linggo. First day ay Sunday. So yung Monday ay second day at ang ika-7 days ay Sabado. Ngayon, bakit daw Linggo? Ayon sa paliwanag nila, dahil kinakailangan ang unang araw ng linggo ay iaalay mo sa Panginoon. At yun nga yung linggo. Kaya lang, ang naging proseso at nakagawian sa panahon natin ngayon, ang naging unang araw ay Lunes dahil unang araw ng pasukan. Pero mas malapit sa katotohanan na kaya linggo ang worship service ay inaalala natin yung kamatayan at yung muling pagkabuhay ni Jesus Christ. Kaya ang tawag natin doon ay Resurrection Sunday, kaya linggo. Uulitin ko kagaya ng tinalakay natin noong Pasko, hindi mahalaga yung araw. Hindi mahalaga kung linggo o Sabado. Ang mahalaga, mayroon tayong panahon na sasamba tayo, magpupuri, magbibigay ng panahon sa Panginoong Diyos. Ayan. Kasi lalo sa kapanahunan ngayon, ang uri ng trabaho ay rotation. Yung mga duty sa trabaho, malimit, merong mga tao na may pasok ng linggo, tapos ang nagiging day of minsan ay weekdays. So, maraming mga Kristiyano o mananampalataya na hindi rin nakakasimba ng linggo. Kaya, ang sistema na ginagawa natin ngayon, any time of the week or any day of the week, pwede ka namang sumimba. So, ang ibang mga churches may tinatawag tayong vesper service o kaya ay midweek service. Kaya, kung yung hindi nakakasimba ng linggo, ay sumisimba sa midweek service. Ayan po. Ngayon dito, balik tayo sa ating pinag-aaralan. Sa talatang ito, binabalangkas ni Propeta Isaias ang mga pagpapalang nagmumula sa pagsunod sa mga utos ng Diyos at paggalang sa araw ng Sabat o araw ng pamamahinga o araw ng pagsamba, araw ng fellowship or gathering bilang isang banal na gawain ng pagpupuri sa Panginoon. Ito ang pangunahing konteksto ng talatang ito. Yung mga eunuch, sila ay kilala natin ayon sa mga talatang nabanggit nung una at na
ayos ng kanilang sistema, sumusunod sila sa araw ng Sabat. Sila ay na pumupunta sa templo, nananalangin, sumasamba, nag-aalay. Bagamat hindi sila kasama sa orihinal na lahi o lipi ng Israel, sila ay sumasamba doon sa isang lugar na tinatawag nating parang house for the Gentiles. Doon sila sa lugar ng mga hintil sumasamba, hindi sila kasama ng mga Israelita. Ayon nga sa pag-aaral ay mas naging progresibo pa sila, mas naging committed sila sa pagsamba kaysa sa mga original na mga Israelita. Ayan, parang sa kapanahonan natin ngayon, minsan yung mga nagsasabing Kristiyano, sila pa yung tamad sumimba. Ayan, okay. Nga, sa ating kapanahunan, itong sistema ng Sabat ay tumutukoy sa pananatili sa mga gawaing pagsamba sa loob at labas ng simbahan. Hindi lang po sa loob ng simbahan pwedeng sumamba kahit nasa ang lugar ka. Ano po? Pero normally, nakasanayan na natin at mas maganda pa rin yung merong fellowship of believers na ginagawa nga natin sa mga worship service. At ito'y binabanggit doon sa Hebrews chapter 10, verse 25 na nagsasabi doon na huwag natin kakalimutan ang araw ng pagsasama-sama o pagsamba. At tinatawag natin itong Fellowship Sunday. Bagamat ito ay hindi naman direktang may kaugnayan sa ating pananampalataya, pero malaking bagay na once a week, ang mga mananampalataya ay nagkakasama-sama, nagkakaroon ng fellowship, nagkakakwentuhan, nagkakabahagi na ng mga kabigatan o mga kagaanan sa buhay, mga papuri sa Panginoon, nagkakabahaginan. Yung kung mayroong nanghihina na ay lumalakas, at yung mga iba naman ay nakakapagpalakasan at nagiging sentro ng gawain yung pag-aaral ng salita ng Panginoon. Lahat ng activities, kagaya natin, a typical church, laging Sunday, nagkakaroon ng mga gatherings. Bagamat mayroong ibang araw na ginugugol pa rin naman sa ganitong gathering. Kagaya ngayon, meron tayong daily devotion, tayo daily ginagawa natin. Tapos pag Wednesday, meron tayong prayer meeting. Most of the churches may prayer meeting ng Miyerkules o kaya ay Huwebes. Yan, ngayon, ang pinakamahalaga sa gawain na ito, kagaya ng ginagawa ng mga eunuch, yung personal na pagkakaroon ng malalim na relasyon at gawaing pagsamba sa Panginoon. Hindi natin dapat limitahan ang sarili natin sa pagsamba tuwing linggo lamang. Actually, ang pagsamba ay hindi nakadepende sa araw o sa oras. 24/7, kahit tutulog ka, mahalaga, sumasamba ka pa rin at naniniwala ka pa rin ang Diyos ay kasama mo. Ayan. Napaka-importante na ang bawat gawain ng pagsamba ay nakafocus doon sa tinatawag nating true worship o totoong pagsamba. Nakagaya ng binabanggit doon sa John chapter 4 verse 24, yung worship in truth. Dalawang bagay ang binabanggit doon, worshiping in truth and spirit. In spirit, doon sa Diyos na hindi nakikita, spirito. Pero ang isang mahalagang bagay doon na dapat i-consider is worship in truth, katotohanan, o pagsamba na totoo na nagmumula sa ating puso. Ang tema ng pagsunod at katuwiran ang sentro ng talatang ito, pagsunod sa pagsamba, katuwiran, righteousness. Binibigyang diin nito ang kahalagahan ng pagsunod sa mga batas ng Diyos at pamumuhay ng malaya sa kasamaan. Ang ideya ng pagiging pinagpala, blessed, o kaya ay beloved. Ito ay dahil sa pagsunod sa isang paulit-ulit na tema sa Biblia. At ito ay partikular na kitang-kita sa Lumang Tipan. Sa Lumang Tipan, very ritualistic ang kanilang ginagawang pagsimba. Talagang by the rules. Kumbaga pwede mong gamitin yung term na legalistic At yun ang kinagisnan ng mga Pariseo, kaya sila'y mga legalismo. Talagang pag sinabi na ganito, ang rules, dapat ganyan ang gagawin. Pag ganito ang suot, ganyan ang suot, ganito ang iaalay na hayop. Talagang very firm ang kanilang sistema. At yan ang kinagawian. Hanggang sa ngayon, yung sistema ng Israel ay ganyan pa rin ang ginagawa
ng ibang Arab countries, no? Yung particularly itong mga Saudi at iba't ibang mga Arab people, kasi sila ay halos kapareho ng sistema ng pagsamba. Iba lang ang Diyos na sinasamba nila. Yan. So napaka-importante nung idea ng true worship, focusing in true worship. Ang totoong pagsamba, hindi yung pagpunta lang sa church, hindi yung pag-awit lang o kaya ay pag-upo tayo at pagdadasal, kung hindi yung puso natin dapat talagang nakaalay, iniaalay sa Panginoong Diyos. Hinihikayat ng talatang ito ang mga individual na sumunod sa mga utos at humingi ng mga pagpapala sa pamamagitan ng matuwid na pamumuhay. Kinukundina niya ang mga hindi matuwid o isang ritual na pagsamba at ipinapahayag na ang kanilang mga sakripisyo at handog ay hindi katanggap-tanggap sa Kanya. Bagamat nabanggit natin kanina na sa lumang tipan ay ritualistic o ritual ang ginagawang pagsamba, still hindi dapat nawawala yung elemento ng katotohanan ng pagsamba buhat sa puso. At kailangan maiparamdam natin sa Diyos, maipakita natin sa Diyos na totoo yung puso natin na sumasamba. Ito po yung isang panawagan ni Propeta Malakias sa kaniyang aklat. Malakias chapter 1. Kung ating babasahin ang aklat na to, ito'y tumukoy doon sa tamang pagsamba. At pinagalitan niya dito yung mga tao dahil ang ginagawang pagsamba ng mga tao ay huwad, hindi totoo. So hindi ko na babasahin ang buong Malakias chapter 1. Medyo mahaba rin ito. Pwede ninyong buksan ng inyong mga Bible at mababasa mo doon kung ano yung sinasabi ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ni Propeta Malakias sa mga pamamaraan ng pagsamba na ikinagagalit ng Diyos at yung kaniyang panawagan na dapat ay sumamba ng tama, no? Basahin nyo na lang yung Bible sa Malakias chapter 1 at related sa ating pinag-uusapan na topic. Sa kabaligtaran, ang mga gumagalang sa Sabat ay namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos ay pinangakuan ng mga pagpapala at pabor mula sa Panginoon. Yung kanilang pagsamba nung unang panahon ay parang ritual nga. Sa panahon natin ngayon, merong maraming mga uri ng pagsamba na ritual. Basta makapunta lang sa simbahan, isasawsaw yung kamay doon sa tubig na puro kiti-kiti, na puro bakterya na tapos ay ipupuna sa pisngi, sa panyo, at lahat na sa buong katawan, nakala nila ay magbibigay ng blessing sa kanila. Luluhod, tatayo, at kung ano-ano pa, no? Kaya ritual, pero wala sa puso. Ayan. Maraming simbolismo ang binabanggit sa talatang ito. Una, ang Sabat mismo ay simbolo ng pahinga, pagninilay at pagsamba. Again, sa lumang tipan, inutusan ng Diyos ang mga Israelita na ipagdiwang ang Sabat bilang araw ng pahinga at pag-alaala sa kanyang paglikha. Sa pamamagitan ng pagkapanatiling banal ng Sabat, ipinapakita ng mga individual ang kanilang pagsunod sa Diyos at ang kanilang pagkilala sa kanyang otoridad. Bukod pa rito, ang Sabat ay nagsisilbing paalala ng paglalaan at pangalaga ng Diyos para sa kaniyang bayan. Bukod pa rito, ang pagkilos sa panahon ng Sabat ay maaaring makita bilang simbolo ng ng tunay na pagsamba, ang spiritual na pagsamba, yung sinasabi natin kanina na worshiping in truth. At sa kapanahonan natin, ito ang bagay na nakapagbibigay kaluguran sa Panginoong Diyos. Ang isang ideya dito ay yung panawagan na umiwas sa kamay, iiwas ang kamay, iiwas ang buhay sa paggawa ng anumang kasamaan. Dahil ikaw ay sumasamba sa Diyos, kinakailangan na makita ng Diyos, maipakita mo sa Diyos kung gaano kakatotoo ang iyong pagsamba. At ito'y makikita sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Mayroong mga tao na pag-araw ng linggo o araw ng pagsamba ay talaga namang holy ang dating. Very devout Christian. Pero yung Monday to Saturday ay parang mga hindi maunawaan kung anong totoong ugali o kung anong pagkatao mayroon. Now, pinapanawagan dito yung tunay na pagsamba. Yung pag-iwas sa paggawa ng mali, mga masasamang gawain, at ipinapakita ng mga individual ang kanilang, ito'y magpapakita ng kanilang dedikasyon sa Panginoong Diyos.
Sa kasaysayan, meron tayong taong nakilala, si Jonathan Edwards. At nabuhay siya noong 1734. Sumulat siya ng isang mensahe at aklat na may pamagat na Sinners in the Hands of an Angry God. Mga makasalanan sa kamay ng galit na Diyos. Ang aklat na ito ay nagbunsad ng tinatawag nating Great Awakening sa lugar ng Estados Unidos o sa United States of America, particularly sa lugar ng Massachusetts, sa New England, region of New England. Ito ay humantong sa muling pagkabuhay ng matindi at personal na pananampalataya na humamon sa pagiging puro ng pagsamba ng mga Puritans at nagresulta sa mga pagkakawatak-watak ng simbahan. Yung mga Puritans, ito yung mga produkto ng original na Reformed Christians na mga produkto ng Reformation sa panahon ni Martin Luther. Yung mga Reformed yung Reformed Christian ay nagsimula sa Puritans. Sa panahon ngayon, meron pa rin mga Puritans. Sa kapanahonan ni Jonathan Edwards, 1700s, bagsak ang paraan ng pagsamba. Maraming mga tao na gumon sa kasalanan at ritual ang ginagawa nilang pagsamba. So, siya ay sumulat at nagmensahe tungkol dito sa pagkagalit ng Diyos sa mga huwad na pagsamba. At ito ay nagbunsad na tinatawag na nating Great Awakening, dakila o malawakang pagkagising. Pwede niyong isaliksikin sa Google yung salitang Great Awakening o kaya ay yung pangalang Jonathan Edwards o kaya naman ay Sinners in the Hands of an Angry God. Yung mga Reformed pastors, kagaya ni Pastor Nanding, I am very sure familiar dito sa mga ganitong dito sa kasaysayan na ito ni Jonathan Edwards. In fact, siguro 25 years ago, itong si Jonathan Edwards, ang isa sa nag-inspire sa akin para magturo ng totoong pagsamba. Well, siguro nandun pa ako sa original na Winner Church, yung New Life in Christ Christian Church, ay napag-aralan ko at tinuro sa akin ng aking mga pastor itong kasaysayan ng tao na ito. At doon ko nakita kung gaano kahalaga ang tunay na pagsamba sa Diyos. Hindi pala yung pupunta ka lang sa church, magdadasal ka, yung pagpa-participate ka sa iba't ibang gawain, kakanta ka, pero ang importante, yung puso na tunay na sumasamba. At itong sistema o panahon na ito ni Jonathan Edwards, ito yung gumising sa mga tao sa Massachusetts, no? Isang estate sa United States of America. Ayan. Okay, sa pangkalahatan, ang talatang ito ay nagsisilbing isang panawagan sa pagsunod, katuwiran at debosyon sa Diyos. Itinatampok nito ang kahalagahan ng pangingili ng Sabat o kaya yung pagsamba sa tunay na Diyos, sa tunay na pamamaraan, sa tunay na puso at sistema sa ating kapanahunan ngayon. Maraming sitwasyon sa panahon natin ngayon na ang mga tao ay pumupunta sa church dahil sa ganda ng awitin. Kaya tinatawag nilang ang galing ng worship nila. So ang sa ibang simbahan, particularly ay yung mga contemporary churches, contemporary evangelical churches, pag sinabing worship, tinutukoy nila ay awitan o yung praise and worship. Pero mali po yun. Sa ating simbahan, sa mga Reformed churches, o particularly sa Touching Lives, pag sinabi nating worship, ito'y nagsisimula doon sa ginagawa nating sharing ng panalangin, testimony, hanggang sa benediction. O lahat ng ating ginagawa all throughout the Sunday worship service ay worship. Kaya nga po yung ating mga awitin, wala tayong tinatawag na praise and worship kasi ang pananaw ko po, personally, lahat yan ay worship. Pero maraming mga tao na kinategorize nila yung praise ay joyful at yung worship ay solemn. In fact, si Pastor John, yung ating guest speaker several months ago, sumusulat siya ng libro, Differentiating Praises and Worship. So tingnan natin, kasi sabi niya, pag natapos na yung libro, ay ipapabasa niya sa atin. Ayan, pero ang practice natin sa Touching Lives, pag sinabing worship, it is total worship. Wala nang kategorya, no? Kasi ang definition lang naman ng worship ay to give glory to the name of the Lord.
1 Corinthians 10:31, ano? Whatever we do, whether we drink, whether we eat, or whatever we do, magbigay ng karangalan. At yun po yung nilalaman ng talatang ito. Tayo ay magbigay ng karangalan sa Diyos at yun ang pinakamahalaga sa lahat. Ang sabi doon, makinig kayo at lumapit sa akin, sundin ninyo ako at magkakaroon kayo ng buhay. Well, syempre, alam nating lahat, itong panawagan at ito'y sa ibang ano, at ang sabi doon ay napaka-importante ng ating pagsamba na ginagawa, yung katotohanan ng ating puso. Hindi natin masasamba ang Diyos kung ang ating puso ay sablay. Kaya laging idinidiin, lagi nating tinatanong, particularly yung team ng music, yung mga umaawit. Ready ka bang umawit? Ready ka bang sumamba sa Panginoon? Kasi baka may problema yung puso mo, baka may daladala ka na mabigat, hindi magiging kalugod-lugod sa Panginoon ang ginagawa mong pag-awit o ang ginagawa mong pagsamba. Kahapon ay marami tayong na-share na mga bahagi ng buhay natin nung nakalipas na 2025 at nakita natin doon na hindi naman tayo perfect. Maraming pagkakataon na tayo sumasamba. Even ako, maraming pagkakataon na ako'y nagpipreach pero may mga mabigat na dala sa damdamin. Kaya hindi nagiging kalugod-lugod sa Panginoon. At yun po yung total picture ng mga churches. Hindi lang po tayo ang ganoon. At least nakikita natin yung ating pagkakamali at pagkukulang. Ang mga maraming church talagang hindi mo maintindihan kung talagang worship ang kanilang ginagawa. And ang sabi dito sa talata, mapalad ang taong nagsasagawa nito. Na siya na tumatalima sa tuntuning ito. Iginagalang niya ang araw ng pamamahinga o iginagalang niya yung araw ng pagsamba. Siya ay siguradong kaluluguran ng Diyos. At bukod pa dito, sa paggalang sa araw ng pagsamba, lumalayo siya sa paggawa ng mga masasama. Ngayon, kung ating i-assess ang ating sarili, mag-reflect tayo. Ano bang ginagawa natin sa araw ng pagsamba? Totoo bang ang puso natin ay nakatalaga sa Panginoon sa araw ng pagsamba? Pag-araw ng linggo, o baka ang dami nating daladala, ang daming baon, ang daming extra baggages, no? Nawa ngayong 2026 ay mabago natin yung ating pananaw, yung mga sitwasyon natin sa araw ng pagsamba. Kaya nga hangga't maaari, dapat pag sumasamba, walang dalang cellphone, no? Iwanan na lang yung mga cellphone sa bahay. Hindi naman tayo mamamatay o kung hindi tayo makagamit ng cellphone pagka Sunday. Well, ako, hindi ko pwedeng iwanan yung cellphone ko kasi ginagamit natin yun sa live. May FB live tayo. Ano po? Pero hanggat maaari, hindi tayo dapat maging abala sa paggamit ng gadget during the time of worship service. Dapat totally nakafocus tayo, nakatuon tayo sa ating ginagawang pagsamba sa Panginoon. At yan po yung sinasabi dito na nakakapagbigay ng kaluguran ng karangalan sa Panginoong Diyos. Iyan ang panawagan ni Jonathan Edwards. Yan ang panawagan ng mga Puritan pastors na tayo ay nararapat na sumamba ng katotohanan. Now, ang talatang ito mga kapatid ay isang awakening, isang reflective verse para sa atin ngayon, particularly sa pagsisimula ng taon na ito. Posibleng sa mga nakalipas na panahon, umamin din ako kahapon sa inyo o dun sa mga kapatiran na may mga pagkakataong ganyan na hindi totally, na nakatuon sa Diyos. Pero pwede natin itong tapusin, pwede nang baguhin. At itong 2026, siguraduhin natin na bawat panahon na gagawin natin paglinggo, bawat panahon sa pagsamba ay totaling nakaukol sa Panginoon. At tayo ay totoong sumasamba. Tayo ay totoong naglilingkod sa Panginoon. At hindi tayo nandoon lamang, hindi tayo present lang, pero yung ating pagsamba ay absent. Ayan, so siguraduhin natin ang ating mga puso ay nakatuon sa Panginoong Diyos sa araw ng pagsamba. Itong ating daily devotion na to, pwede rin itong tumukoy sa ating worshiping in truth. Dapat
nakafocus tayo sa devotion dito sa lesson nating pinag-aaralan. Hindi yung na habang nanonood ng live ay may ibang ginagawa. Merong iba ay siguro ay nagluluto, baka merong naglalaba, multitasking daw. Kaya lang, alam niyo po, nakakalungkot naman kasi pwede naman nating ilaan sa Panginoon ang 30 minutes, 30 to 45 minutes lang naman iyan Ano po, yung mga estudyante, pwede namang magpahinga saglit, makinig muna ng discussion bago gumawa uli ng kung ano mang assignment o project. Ayan, hindi kasi tayo makakapag-focus. Hindi natin mauunawaan ang mensahe ng salita ng Panginoon pag hindi tayo totally nakinig, pag hindi tayo nakatuon doon sa pinag-aaralan natin. Okay, so yun lang po naman ang panawagan dito ng talatang 2 na tayo ay sumamba ng maayos. Tayo ay maglaan ng panahon sa Panginoon. Bagamat ginamit yung sitwasyon ng mga Eunuko noong panahon ng Lumang Tipan, tayo po ang pinapanawagan dito. Tayo na mga mananampalataya, tayo na mananamba sa kasalukuyang panahon. Nawa sa pamamagitan ng mensahe na to, makita natin ang kahalagahan ng tunay na pagsamba sa Panginoong Diyos. At ito'y magawa natin sa ating mga buhay ngayong taon na to at sa mga susunod pang panahon. Okay, so hanggang doon lang po ang lesson natin sa gabing ito. Bukas natin itutuloy sa talatang 3 at 4. Ayan. So, again, kung meron po kayong mga katanungan or confirmation, mga inquiries regarding sa topic na ito, pwede po kayong mag-chat, mag-message, at nang atin po itong mapag-usapan. Tayo po'y magwakas sa pamamagitan ng panalangin. Ama naming Diyos, muli po kaming nagpapasalamat at nagpupuri sa iyo sa gabing ito, sa patuloy na paggabay at pagsama mo sa amin, sa aming pag-aaral, itong simpleng daily devotion, itong aming ginagawang pag-aaral. Nawa, Panginoon, ay totaling nakafocus kami sa pagkatuto ng iyong salita at ikaw ay lagi naming mapapurihan. Salamat po dakilang Diyos. Ito po ipanalangin namin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Okay, so maraming salamat pong muli sa inyong lahat, sa mga nag-join sa ating gawain sa gabing ito. Siyempre si Pastor Nanding, si Princess, si Carla, si Mami Ay, ang pamilya ni Kuya Bob, ni Ate Alma, at nawa yung mga ibang kasama natin ay kasama din ninyo yung inyong mga pamilya. No, ang nababanggit ko lang dito ay mga pangalan ninyo, pero nawa sa inyong pag-attend sa daily devotion, nawa ay kasama din ninyo, nakikinig ang inyong mga kapamilya. Kasi importante po na kasama ang pamilya. Worship is a family gathering. No po? So, yan. Salamat po sa inyong lahat. Siyempre, si Pastor Claude. Yan, si Ate Almas na Kuya Bob, ang mga anak doon dyan sa San Rafael. Okay, so salamat po sa inyong lahat. Yung hindi ko nabanggit na naka-join dito ay hindi ko lang nakita ang mga pangalan. Maraming salamat po sa inyong pagsama at pakikinig. Lagi lang po tayong mag-aral ng salita ng Panginoon. Dahil ito yung salita na nagbibigay buhay at nagdadala sa atin sa kaliwanagan. Salamat po mga kapatid, pagpalain kayo ng Panginoon. To God be the glory.